وله الهم وهو على كل شيء قدير. So yan po mga kabayan, sa ngalan ng Allah, ang maaway ng mahamagin, ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Sa Kanya lamang tayo nararapat humingi ng kapatawaran at sa Kanya lamang tayo nararapat humingi ng mga biyaya at sa Kanya lamang tayo nararapat humingi ng anumang pangailangan natin. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po Diyos lamang ng mga Muslim. Bagkus siya po ay Diyos ng lahat. Siya po ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Kaya naman, ang pagsamba na nararapat na inuukol ng tao ay natatangi lamang sa nag-iisang Diyos na Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kababayan, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. At naway ipagkaloob ng Allah ang mga pagpapala at kapayapaan sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama ng kanyang pamilya, kasama pati ng kanyang mga sahaba, mga kasamahan ng kanyang panahon, at sa mga taong tatahak sa landas ng Islam. So walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at hindi magtatambal sa Kanya. Sa Kanya lamang ang paghahari at sa Kanya lamang ang pagpupuri. Ang lahat ng bagay ay tanging si Allah lamang ang nakakapagpahintulot. Ano man ang pahintulutan ng Allah ay walang makakapigil sino man. Ano man ang hindi pahintulot ng Allah, walang makakapagpahintulot sino man. So sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay wala pong makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang hinayaan niya maligaw ay wala pong makapag-gagabay sa Kanya. Kaya naman kami mga kababayan ay hindi po nagsasawa na tumayo sa mga lugar na ganito, sa mga lugar nito, para lamang sa isa pong malasakit sa mga kababayan natin na talagang ay payak ang kanilang pagkakaalaman sa Islam. At ito po ay panawagan din namin sa mga tao na talagang hindi na sila nagka-interest sa usaping pang-relihiyon. Ano po? So itong panawagan ito, itong ginagawa namin, ito po ay gawain dito ng mga propeta. Lahat po ng mga propeta, wala pong pinag-utos sa kanila kundi ang manawagan sa mga tao. Pinag-utos sa kanila ng Panginoong Allah na manawagan sa mga tao na ang mga tao ay sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At talikuran yung mga pagsamba sa mga bagay-bagay na nilikha lamang ng kamay ng kanyang kapwa. So yan po ang turo ng Islam mga kababayan. Ay pinag-uutos ng Islam na nararapat lamang na sumamba ang mga tao kung sino yung naglikha ng kalangitan at ng kalupaan ay siya lamang ang may karapat-dapat na sambahin. At kung sino man yung sinasamba ng mga tao na siya ay naggaling pa sa pinagbuntis ng isang babae, ipinanganak ng isang babae, iyan po ay pinatatalikuran ng Islam dahil hindi karapat-dapat sambahin yung nilikhang bagay. Yung isang ginawa mong Diyos na ito'y nanggaling sa isang sinapupunan ng babae, ipinanganak siya na katulad mo na ipinanganak din at pagkatapos ay gagawin mo siyang Diyos, ito po ay malaking pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itong ganitong paniniwala mga kababayan ay talagang hindi po katanggap-tanggap at wala pong kapatawaran
pag ang isang tao ay kinamatayan niya ang ganitong paniniwala. Opo, yan po ay talagang 100% po, mga kababayan. Dahil ang pinakang malaking pagkakasala po ng isang tao na magagawa niya ay yung magkaroon siya ng Diyos maliban pa sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po ang pinakang malaking pagkakasala na hindi mapapatawad. Pinapatawad po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga kasalanan na nagagawa ng tao maliban na lamang sa magkaroon ka pa ng ibang Diyos na sasambahin maliban pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun po mga kababayan ang talagang utos ng Islam. Malaking utos po ng Islam yan na talikuran ng mga tao yung pagsamba sa mga nilikhang bagay lamang. Alhamdulillah. So kaya naman bilang aming pagpapalubag-loob sa mga tao, kami po ay namimigay ng libreng lugaw, mga kababayan. Pero hindi po dahilan yan yung pamimigay namin ng lugaw ay kayo pag-muslimin namin. Wala po kaming karapatan na kayong pag-muslimin. Dahil ang utos po sa Islam, la ikraha fiddin. Walang sapilitan sa relihiyon. So, ngunit maliwanag ang kamalian sa katotohanan. Maliwanag ang katotohanan sa kamalian. So kaya naman ay kami, pagamat ang reliyong Islam ay talagang katotohanan hindi po nangangailangan ng miyembro, mga kababayan, dahil ang Islam ang kailangan ng tao, hindi po ang Islam ang nangangailangan ng tao. Yung Islam po ang kailangan ng tao. Masya Allah. So kaya kami po mga babae, bagamat ang mga tao ay sadyang tinalikuran na ng karamihan. Karamihan ay tinalikuran na yung pangrelihiyong usapin. At yung iba naman ay nagkaroon naman sila ng mga pagsamba, ngunit ito po ay maliban pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung meron man po silang sinasamba, ay mga inimbentong Diyos lamang nila. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. So ang Islam, ang itinuturo ng Islam, kung sino yung lumikha ng kalangitan at ng kalupaan at ng lahat ng bagay, siya po yung may karapat dapat sambahin. Siya po. So kaya naman, ang Panginoong Allah ay nagpadala ng mga propeta. Nagpadala po siya ng mga propeta sa lahat ng panahon, sa lahat ng pamayanan, nung mga una pa, at hindi po siya nagpabaya. Hindi po nagpabaya ang Panginoong Allah na magpadala ng mga propeta upang ituro sa mga tao kung sino yung Diyos o Panginoon na dapat sambahin ng mga tao. Dangan nga lamang ay talagang ang tao, sa katauhan, ay likas po ang katigasan ng ulo. Mas ginusto pa nilang lumikha ng Diyos-Diyosan o mag-imbento ng Diyos-Diyosan kaysa sumumba sa nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po ang talagang masalimot na pangyayari, mga kabayan. At ang napaka gandang ginawa ng Panginoong Allah, dahil po tayo mga tao ay binigyan niya tayo ng free of choice, karapatang pumili. Kaya nga po pinabayaan tayo ng Allah, ng Panginoong Allah na meron kang pagpipilian. Pwedeng maniwala at hindi maniwala. Pwedeng sumamba at hindi sumamba. Binigyan po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang kanyang awa sa kanyang mga nilikha. Ngunit, siya naman po ay naghanda ng apoy ng impyerno sa kabilang buhay. Dahil sino man yung mga taong tatalikod sa kanya, sino man yung mga taong
magtatakwil sa Panginoong Allah, ay inihanda niya naman ang impyernong apoy sa kabilang buhay upang doon manahanan ang mga taong talagang nagtakwil sa Kanya, nagtakwil sa tamang pananampalataya ang Islam. Inihanda po ng Allah subhanahu wa ta'ala yung apoy ng impyerno. Pinainit niya na ng gusto upang maramdaman ng tao yung hirap sa impyernong apoy. At dito po itatapon lahat ng mga tao na nagpabaya sa kanyang sarili. Nagpabaya siya. Hindi niya inalam kung sino yung Panginoong dapat sambahin. Hindi niya inalam kung ano yung purpose ng buhay. Ano yung purpose ng buhay? Bakit tayo nasa mundong ito? Ang karamihan na kaalaman ng mga tao, yung purpose naman ng ating buhay dito sa mundo ay pag lumaki tayo, pinanganak, lumaki, maghanap buhay, mag-aral, kumita ng pera, magpatayo ng bahay, bumili ng mga sasakyan. Buong akala po ng mga tao, ito yung ating purpose, kaya tayo nandito sa mundong ito. Ngunit, malaking pagkakamali ng sangkatauhan. Kaya nga po sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sura sa banal na Quran, ito po yung sura Al-Asr. Sabi doon, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So alhamdulillah, yun po ang ibig sabihin sa pinakang malapit na kahulugan sa wikang Tagalog. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay sumusumpa sa panahon ang sangkatauhan ay talunan. Ang sangkatauhan ay nasa pagkatalo. Yan po ang pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusumpa siya sa panahon at sinabi niya, ako'y sumusumpa sa panahon ang sangkatauhan ay talunan. Ngunit sinundan niya, maliban doon sa mga taong sila ay nagpapayuhan ng katotohanan. Nagpapayuhan sa isa't isa ng katotohanan at sila yung mga taong matiisin. Sila yung mga taong matiisin. Sabot. Mga asabirin. So anong ibig sabihin po doon sa pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Panginoong Allah ng tao ay nasa pagkatalo, talunan sila. Ano pong ibig sabihin? Dahil lahat ng mga tao na sila ay nalimot na ang pagkilala sa Panginoong Allah, yung mga tao na nalimutan na nila ang pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na nalimutan na nila ang purpose ng buhay sa mundong ito, ay sila po yung tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga talo. Talunan po sila. So ano po yung pagkatalo? Yung tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatalo ay hindi po ito pera na natalo. Yung para bang nagsugal ka lang. Hindi po ganun mga kababayan. Yung pagkatalo dito mga kababayan, yung kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo ay talo. Ibig sabihin, maninirahan ka sa impyerno. Impyernong ako'y nainihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang tinutukoy dyan na pagkatalo mga kababayan. Hindi po kagaya ng nagsugal lamang na pera lamang o kaya bahay yung nataan sa kanya, mga ari-arian niya. Ito po pinag-uusapan sa relihiyong Islam. Yung pagiging talo po dito ay kaluluwa po ang nakataya dito mga kababayan. Hindi po pera, hindi kayamanan. Kaya naman, sinabi ng Allah,
wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nang ibig sabihin nito, sa ngalan ng Allah, ang maawain, ang mahabagin, ako'y sumusumpa sa panahon at ang mga tao ay nasa talunan. Maliban na lamang sa mga tao na sila yung mga nagpapayuhan ng katotohanan at papayuhan ng kabutihan dito sa mundo. At sila yung mga tao na mga matiisin. So sila po yung hindi kasama, mga kababayan. Kung sino man yung mga tao na sila yung mga nagpapayuhan ng katotohanan at na nag-uutos ng kabutihan at sila yung mga matiisin, sila po yung mga hindi mapapasama doon sa mga talunan. So kaya naman, mga kababayan, ay nais namin kayong maisalba. Ano po? Nais po namin kayong maisalba at makasama namin kayo sa kaligtasan, sa kaparusahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po yung impyernong apoy na inihanda niya sa mga taong hindi sa kanya kikilala. Inihanda niya sa mga taong mapaghimagsik sa kanya. Inihanda niya sa mga tao na gumagawa ng mga kabuktutan, mga krimen dito sa kalupaan. Mga api ng mga maliliit na tao. Doon po inihanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kaparusahan yung impyerno na dito po itatapo ng lahat ng mga tao na sila yung mga gumagawa ng mga nabanggit na mga karumal-dumal na pagkakasala. So kaya naman, mga kababayan, ay kami po ay hindi kami tumitigil. So hindi po kami nagsasawa na tumindig sa amang lugar dito sa mundo, sa Pilipinas. Para po yan, hindi lamang po kami yung mga gumagawa ng ganitong mga street da'wa o kaya naman tinatawag na pagpapahayag sa mga lansangan. Marami na po sa Pilipinas na gumagawa ng ganito at kami po ay nagtutulong-tulong na maiparating sa mga tao ang mga katuruan at aral ng Islam. So kaya naman, mga kababayan, yung mga mahilig pong magbasa dyan, kaya po kami nakahandang babasahin dito na pwede po kayong kumuha ng inyong magugusto. At ito po ay wikang Tagalog, kaya naman madali pong maunawaan. Hali po kayo, mga kababayan, libre po yan, kung basahin. Meron din kaming libreng lugaw. Yan na lang pang libre dito sa sukat. Yung dalawang yan. Lahat pong nakikita nyo dyan, babayaran nyo yan. Samantalang dito, libre. Libre yung babasahin, libre yung lugaw. Masya Allah. So wala na po kayong makikita niyan dito sa sukat. Masya Allah. Tuwing linggo po yan. Tuwing linggo po. Kaya yung mga gusto makapagmerienda ng lugaw dyan, yung mga kaibigan nating jeepney driver, hali po kayo, huwag kayong mahiya. Libreng lugaw po ito. Talagang pinamimigay po natin. At hindi po namin ipinibenta. Pag yung aming babasahin, ay wala rin po itong bayad. Libre po ito. Lahat po ng relihiyon na naglipa na dito sa mundo, pag sila ay babasahin, meron pong hihingan po kayo ng donation. Pero ang Islam, hindi po nanghihingi ng donation, mga kababayan. Talagang pag sinabing free, totally free po talaga. Free po talaga. Walang donation. Pero ibigay mo natin sa isa pa ang tagapagsalita. Baka meron itong mama na ito. Waalaikumsalam, mga kapatid. Bro, magmerienda ka po, bro. Siya lang. Katambay ka mo. Sukran, bro. Sukran. So yun, mga kabayan. Bismillah. So tawagin po natin yung isang tagapagsalita.
ay isang Bicolano at ito po ay Saudi boy, mashallah. Tawagin po natin yung ating kapatid na si Brother Omar Almansa at siya po ay magbibigay ng kanyang mga aral at kung ano man po yung kanyang may bibigay. So, yun po, mashallah, pagdatapadal.